Magpapatuloy po tayo sa ating serye tungkol sa mga himala ni Jesus. Sa unang 2 linggo ay pinagbulayan natin ang mga himalang ginawa ni Jesus sa pagpapakain sa libo-libong mga tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. At sa pagpapatigil sa unos. Sa Biblia po ay malinaw na inihahayag ang layunin ni Jesus sa paggawa ng mga himala. Makibukas po kayo sa John chapter 20 verse 30 ay ganito ang sinasabi. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Verse 31, ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos, at sa gayo'y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang Mesyas, ang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng mga himala. Ano daw ang layunin kung bakit gumawa ng mga himala si Jesus? Upang ipakilala sa mga tao na siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos. Ang karaniwang tao ay walang kakayahang gumawa ng mga himala. Ang Diyos lamang ang may kakayahang gumawa ng mga himala. Pinatutunayan ng mga ginawa ni Jesus na siya ay tunay na Diyos na makapangyayari ng mga imposibleng bagay. Kaya ang sabi niya sa mga hindi nananalig sa Kanya, sa John chapter 10 verse 38, kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, ay sumampalataya kayo sa mga gawa. Ibig sabihin, sumampalataya sila sa mga gawa ni Jesus. Upang inyong malaman at maunawaan ng Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Anong ibig sabihin ni Jesus? Na kung ayaw niyong sumampalataya sa akin, sa mga sinasabi ko, ay sumampalataya kayo sa mga gawang nakikita niyo sa akin. Upang inyong malaman, mula sa mga gawang ito, na ang Ama ay nasa akin, sabi ni Jesus, at ako ay nasa Ama. Kung magiging totoo lamang ang mga taong hindi nananalig kay Jesus noon sa kanilang sarili, kung magiging totoo lamang sila sa kanilang sarili, malalaman at mauunawaan nilang si Jesus at ang Ama ay iisa. Si Jesus ay tunay na Diyos na dapat nasampalatayahan. Ngunit sa kabila ng mga patotoo ng mga ginawa ni Jesus, ipinikit ng maraming mga tao ang kanilang mga mata sa katotohanan tungkol kay Jesus. Napakahalaga po na nakikilala natin si Jesus sa kung sino siya. Napakahalaga na nakikilala natin si Jesus sa kung sino talaga siya. Dahil ang tamang pagkakilala kay Jesus ay nagbubunsod sa tao upang mangayupapa sa kanyang harapan, manalig at sumunod ng may buong pagpapasakop sa kanyang kalooban. Ganyan po ang nangyari sa mga naunang alagad na tinawag ni Jesus. Gumamit si Jesus ng himala upang magpakilala sa kanila na kanyang tinawag upang maging mga alagad. Basahin po natin ang ating teksto sa Lucas chapter 5 verse 1 to 11 tungkol sa himala ni Jesus, tungkol sa pagkahuli ng maraming isda. Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Verse 5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli.
Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang kanyang ginawa. Gayon nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at dumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ginamit ni Jesus ang himalang ito para sa napakahalagang pakikipagtagpo niya sa mga unang alagad. Lalong-lalo na kay Pedro. Kailangang personal na katagpuin ni Jesus sina Simon Pedro, sina Santiago, sina Juan at Andres para ihanda sila sa dakilang pagkatawag sa kanila ang maging mga alagad ni Jesus. At sa pakikipagtagpong iyon, nakilala ng mga alagad, especially ni Pedro, ni Simon Pedro, kung sino talaga si Jesus. Ang himalang iyon ay para talaga sa kanila. Bagaman maaaring ang ibang naroon ay nakakita ng himalang iyon, ay sumampalataya din kay Jesus. At pagkatapos ng pakikipagtagpong iyon, handa nang sumunod sa tawag ni Jesus na maging mga alagad at maging mga mamamalakaya ng tao, sina Simon Pedro. Hindi ba't hindi maaaring maging alagad ang isang taong walang personal na pakikipagtagpo sa Diyos? Bago niyang tawagin ni Jesus ang mga naunang alagad para sila'y maging mga alagad ni Jesus, kailangan munang inkwentrohin ni Jesus ang mga alagad na ito. Ang personal na pakikipagtagpo kay Jesus ay dapat na mauna bago tumugon sa tawag na maging alagad. Anong pagkakaiba ng isang tunay na mananampalataya sa isang hindi mananampalataya o ang tunay na alagad sa hindi alagad? Ang pagkakaiba, mga kapatid, ay naroon sa isang tunay, praktikal, personal na engkwentro o pakikipagtagpo sa Diyos na nagbubunga ng ganap na pagsusuko ng buhay kay Jesus. Ngayong umaga ay pagbubulayan natin kung ano ang naging bunga ng pakikipagtagpong iyon ni Jesus sa mga unang alagad. Sinabi natin kanina na ang himala ay kinasangkapan ni Jesus para magpakilala sa mga alagad. Kaya unang bunga ng pakikipagtagpo ni Jesus sa mga alagad, ito ay nagbunga sa kanila ng pagkakilala kay Jesus. Sa verse 5 ay sinabi, sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Papaano itinuturing ni Pedro si Jesus? Sa pagkakataong ngayon, sa verse 5. Anong pagtingin niya kay Jesus? Si Jesus ay ano? Ang sabi niya, "Guro." Napansin niyo po yun? Ngunit pagkatapos ng himalang iyon, sa verse 8, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Bago ang pakikipagtagpo ni Jesus kay Pedro sa pamamagitan ng himalang iyon, ang pagturing ni Pedro kay Jesus ay tulad lamang ng isang respetadong tao sa lipunan. Ano po? Tinawag ni Pedro si Jesus
na guro. Sa talata 5. Nire-respeto ni Pedro si Jesus. Mataas ang pagtingin niya kay Jesus. Ang pagsunod nga, marahil niya kay Jesus na ihulog ang lambat ay out of high respect sa pagiging respetadong mangangaral o guro ni Jesus sa mga tao. Parang hindi na masama, ano po, kung ikukumpara sa pagturing kay Jesus ng mga Pariseyo at ng mga dalubhasa sa kautusan. May mga tao namang kinikilala si Jesus na propeta. Parang okay na po, ano? Ngunit hindi yun sapat. Hanggat hindi kinikilala ng tao kung sino talaga si Jesus, ang pagkakilalang iyon ay kapos at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan magpakilala ni Jesus kina Pedro sa kung sino talaga siya. At nang masaksihan nga ni Pedro ang paghihimala ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang katagpuin ni Jesus si Pedro, nakilala ni Pedro si Jesus bilang Panginoon. Nagpakilala si Jesus sa pamamagitan ng himalang iyon bilang Panginoon. Nakita ni Pedro kung paanong sumusunod kay Jesus, maging ang kalikasan. Sumusunod kay Jesus, maging ang mga isda sa dagat. Kayang i-break ni Jesus ang batas ng kalikasan sa pamamagitan ng kanyang salita dahil siya ay Panginoon. Kaya idineklara ni Pedro na si Jesus ay Panginoon at kinilala si Jesus bilang kaniyang Panginoon. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. Ang pagpapatirapa sa paanan ni Jesus ay sukdulang pagpapakababa sa sarili at pagkilala ng pagiging hindi karapat-dapat. Ulitin ko, ang pagpapatirapa, ang pangangayupapa o pagpapatirapa sa paanan ni Jesus ay sukdulang pagpapakababa sa sarili at pagkilala ng hindi pagiging karapat-dapat. At sa kabilang banda, ito ay pagbibigay-pugay sa kadakilaan at karangalan ni Jesus bilang Panginoon at Diyos. Ang pagpapatirapa sa paanan ni Jesus ay hindi lamang isang pisikal na kalagayan. Hindi lang ito isang physical act. Ito ay nagpapakita ng buong pusong pagsusuko ng sarili at buong pusong pagkilala at pagpaparangal sa pagkapanginoon ni Jesus. Ang pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon ay hindi lamang, mga kapatid, sa pagsasabing si Jesus ang ating Panginoon o sa pamamagitan ng pagluhod sa kanyang harapan o sa pamamagitan ng pagtaas ng ating mga kamay. Ganun lang ba natin tinitingnan ang kahulugan ng pagiging Panginoon ni Jesus? Ang pagtawag lang sa kanya ng Panginoon? Ang pagtaas lang ng ating kamay? Ang pagsimba lang tuwing linggo? Ang pagluhod lang tuwing nananalangin tayo? Hindi po. Ang pagkapanginoon ni Jesus ay nakaukit sa puso ng mga tunay na sumasampalataya at kumikilala sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pagkapanginoon ni Jesus ay nakaukit dyan sa puso mo. Parang nahihiya kayo. Sabihin mo nga ulit, ang pagkapanginoon ni Jesus ay nakaukit diyan sa puso mo. Ang pagkapanginoon ni Jesus sa buhay ng isang tao ay isang panloob na kalagayan na nahahayag sa isang buhay na ganap na nakasuko sa kanyang kalooban. Mapapatunayan nating tunay ang pagkakailalang iyon ni Pedro kay Jesus nang iwanan niya ang lahat
upang sumunod kay Jesus. Mga kapatid, hanggang saan tayo kayang dalhin ng pagkilala natin kay Jesus bilang Panginoon? Kung hindi tayo kayang dalhin ito sa ganap ng pagsusuko ng ating buhay kay Jesus, hindi natin tunay na pinapanginoon si Jesus. Maaari nating dayain ang ating sarili, ngunit hindi natin madadaya ang Diyos. Alam ni Jesus kung siya nga ba ang ating pinapangito. Kaya, sa pakikipagtampong iyon, nagpakilala si Jesus bilang Panginoon. Hindi lamang yun. Nagpakilala din si Jesus na siya'y makapangyarihang Diyos. Ang sabi sa Lucas chapter 5, verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Verse 9, nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Nanggilala sila. Dahil alam nilang iyon ay dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Hindi pa nila kailanman naranasan sa kanilang pangingisda na magdamag na silang nagtaan ng lambat. Pagkatapos sa umaga pa sila nakahuli. At ganong karaming mga isda pa ang kanilang nahuli. Bilang mga bihasang mangingisda, alam nila na ang pinakamainam na oras ng paghuhuli ng isda ay sa gabi. Dahil ang mga isda ay lumalapit, sabi nila, hindi naman ako mangingisda, sa liwanag. Inaatsak ng liwanag ang mga isda, kaya nakakahuli. Ang pangyayaring iyon ay hindi maaaring ipaliwanag maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi iyon nangyari dahil nagkataon lang. Ay, nagkataon lang yan. Hindi, alam ni na Pedro, ni na Simon, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Kung dudugso nga natin, ngayon pa kaya makakahuli pa kami? Ngunit sabi ni Simon, ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Kahit ang mga bihasang mga mangingisda ay hindi maniniwalang maaaring mangyari iyon kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. May mga pangyayaring maaari lamang ipaliwanag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos upang kilalanin natin si Jesus. Masdan natin ang mga ginawa ng Diyos. Masdan natin ang kalawakan. Masdan natin ang kanyang mga lilikha. Masdan natin ang mga buhay na binago ng Diyos. Hindi na natin kailangan pang makita ngayon na naghihimala ang Diyos para maniwala tayong makapangyarihan nga si Jesus. Sapat na ang naisulat sa kanyang mga salita para tayo sumampalataya na siya ay Diyos at siya'y makapangyarihan sa lahat. Nakilala nila Pedro kung sino talaga si Jesus nang sumunod sila sa utos ni Jesus. Di po ba? Kung tumanggi kaya si Pedro, kung tumanggi kaya si Simon, ay hindi na po, mauwi na talaga kami, bahala po kayo dyan. Kami apagurin mo lamang. Hindi sana nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba't mamamalas din natin ang kapangyarihan ng Diyos at makikilala natin ng higit si Jesus kung matututunan lamang nating sumunod ng walang pag-aalinlangan. Hindi lamang nakilala ni Pedro si Jesus bilang Panginoon at makapangyarihan Diyos. Sa pakikipagtagpo din iyon, nakilala ni Pedro si Jesus na banal na Diyos. Ang sabi ni Pedro,
Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Bakit? Ang nakita ni Pedro ay maraming huling isda. Ay bakit ang naalaala niya ay ang kanyang mga kasalanan? Sa pakikipagtagpong iyon, nakita ni Pedro ang kabanalan ni Jesus at ang kanya namang karumihan at hindi pagiging karapat-dapat. Nabuksan ang kanyang spiritual na pagkaunawa na siya ay makasalanan at si Jesus ay banal. Siya ay kahabag-habag. Siya ay hindi karapat-dapat. Hindi ba't ganun din si Isaias? Sa Isaias chapter 6 verse 1 to 5. Kung gusto ninyong balikan, o basahin, mamaya, o pag-uwi, pwede ninyong balikan. Nakita din ni Isaias ang kabanalan ng Diyos. Nang inkwentrohin siya ng Diyos. At ganun din ang kanyang na-realize. Ang sabi niya, kawawa ako, sapagkat ako'y isang makasalanan. At mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako, sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sa presensya ng Diyos, makikita natin ang ating karumihan, ang ating kasamaan, ang ating mga kahinaan, ang ating hindi pagiging karapat-dapat. Ibubunsod tayo ng pakikipagtagpo ng Diyos sa kapakumbabaan at pagsisisi. Ang mga tunay na kinatagpo ng Diyos ay nagiging mapagpakumbaba at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos ay nagbubunga ng kababaang loob at pagsisisi. Sabihin nga natin, ang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos ay nagbubunga ng kababaang loob at pagsisisi. Kung hindi pa yan nangyayari sa iyo, nais ng Diyos na katagpuin ka. Kailangang makita ng isang alagad ang kanyang karumihan at kasamaan at hindi pagiging karapat-dapat, samantalang namamalas niya ang kabanalan ng Diyos. Hindi ba? Peter was broken before the Lord. Naranasan ni Pedro ang pagkabasag. Alam ni Jesus na kailangan munang mabasag ang isang tao bago siya maging alagad ni Jesus. Hanggat hindi tayo nababasag sa harapan ng Diyos, hindi tayo maaaring maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Alalahanin natin na ang pagkatawag na maging alagad ay tawag upang mamamalakaya ng mga tao. Tungkulin ng isang alagad na akayin ng mga tao sa pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at sa panunumbalik sa Diyos. Kaya kailangan munang mauna si Pedro sa karanasang iyon bago siya maging isang epektibong kasangkapan ni Jesus para abutin ang mga taong napapahamak. Gusto mong kasangkapanin ng Diyos effectively? Tanungin mo yung katabi mo. Gusto mo bang kasangkapanin ng Diyos ng buong bisa? Kailangan mong mabasag sa harapan ng Panginoon. Maaaring sinasabi ng isang tao na alagad siya ni Jesus, pero marami siyang lihim na ginagawang masama. Ngunit hindi maaaring maging alagad ang isang taong hindi pa nahahango sa kanyang mga kasalanan. Kailangan mo nang maunawaan niya na makasalanan siya, magsisi, tumalikod sa kasalanan at sumunod kay Jesus. Hindi basta na lamang tinawag sila ni Jesus, o tayo, kahit anong buhay mo, tayo, sumunod kayo sa akin. Ayos lamang yan na nandyan kayo sa inyong kasalanan.
Hindi ganon. Kinatagpo muna ni Jesus ang kanyang mga tinawag na alagad. Mula sa isang buhay na nabubuhay para sa sarili, patungo sa isang buhay na ganap na nakasuko sa kalooban ng Diyos. Hindi ba? Tatawagin muna tayo upang pagsisihan at talikuran ng ating mga kasalanan. Bago tayo tatawagin upang maging mga alagad ni Jesus at maging mga mamamalakaya ng mga tao. Anong nauuna? Ang tawag sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos. Nasaang? Aling pagkatawag kaya? Nasaang pagkatawag kaya ngayon? Naroon ka kaya sa pagtawag ni Jesus na magsisi at manumbalik sa Kanya? O naroon ka na sa pagkatawag na maging alagad niya at mamamalakaya ng mga tao? Ang pakikipagtagpo sa Diyos ay nagbunga kina Pedro ng pagkakilala kay Jesus. Tunay na pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon, bilang makapangyarihang Diyos, at bilang banal na Diyos. Pangalawa, ito din ay nagdulot sa kanila ng pananalig kay Jesus. Ang pagkikipagtagpong iyon ay nagbunga sa kanila ng pananampalataya kay Jesus. Na si Jesus ang Kristo, ang Panginoon na tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon, makapangyarihang Diyos at banal na Diyos ang nagpatatag ng kanilang pananalig kay Jesus. At sapat na ang karanasang iyon para sumampalataya sila kay Jesus. Maaring at iyak na habang nangangaral si Jesus sa napakaraming mga tao, naniniwala akong naririnig siya ni Simon, Andres, Juan at Santiago. Hindi ba tinawag ni Jesus si Simon para yung bangka ay medyo layo-layo sa pangpang? Kaya habang nangangaral si Jesus, naririnig yun ni Simon. Maaring tuloy ang ng mga lambat. Tuloy sila sa inagawa nila at nauulinigan nila ang pangangaral ni Jesus. At habang nakikinig, maaring ang Diyos ay unti-unting lumilikha ng pananalig kina Pedro. Kaya nga pagkatapos mangaral ay sinabi ni Jesus kay Pedro, pumalaot kayo at hihulog ang mga lambat upang manghuli. At pumalaot sila kahit alam nilang imposibleng makahuli ng isda dahil sinabi ni Jesus, naniwala sila at sumunod sa sinabi ni Jesus. Hindi naman kailangan napakalaki agad ng ating pananalig kay Jesus. Kahit sa simula ay maliit lang ang ating pananalig, maaari na yung pag-umpisahan ng Diyos. At ang Diyos din naman ang tutulong sa atin para madagdagan ang ating pananalig sa Kanya. Nung inutusan sila na ihulog ang labat, ang sabi ni Pedro, ngunit dahil sinabi ni Jesus, sumunod si Pedro. Nagpapakita iyon ng pananalig niya kay Jesus. Naniniwala kaya si Pedro na makakahuli nga sila ng isda? Kung hindi naniwala si Pedro sa sinabi ni Jesus, hindi siya susunod, ano po? O kaya'y maaari namang sumunod si Pedro, pero nag-iisip din siya na, ano nga kaya? Makakahuli nga kaya ng isda? Wala namang masama kung susubukang pumalaot. Ngunit matapos ang himala, nadagdagan ang kanyang pananalig. Bakit?
dahil nakita nila ang himala at napatunayan na si Jesus ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, lumalago ang ating pananalig sa tuwing pinaniniwalaan natin at sinusunod ang anumang iniuutos sa atin ni Jesus. Subukan nyo. Kapag may utos ang Diyos, hindi man parang hindi man praktikal na sundin yun, ngunit sinunod mo pa din, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At lalo ka namang sasampalataya sa Kanya. Mayroon bang sinabi sa iyo ang Diyos, pero hindi ka naniwala o sumunod? Tanongin mo ang katabi mo, meron bang sinasabi ang Diyos sa iyo na hindi mo pa din sinusunod hanggang ngayon? Subuki. Sabi sa katabi mo, subukan mo. At mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan mo ang Diyos. Habang ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ating mga karanasan, lalo namang nadadagdagan ng ating pananalig sa Kanya. Kung kahit ikay natatakot na maghasib-pasib, ihasib-pasib yung sabi sa iyo ng iyong cell leader na ihasib-pasib, kahit natatakot ka pero sumunod ka, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Okay lang yung matakot at kabahan, basta masunod pa din tayo. Ngunit kapag tumigil tayo sa pagsunod, titigil na din tayo sa pagkaranas sa Diyos at sa paglago ng ating pananalig sa Kanya. Kapag dahil sa kawalan natin ng pananalig, ay ipinagpalit natin ang pagsamba sa Panginoon, sa paghahanap buhay, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Ngunit kung susundin natin ang Diyos, ano man ang hingin nun sa atin, makikilala natin ang Diyos. At lalo natin siyang panahnaligan. Nang sabihin ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao. Naniwala si Pedro. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pinatibay ng Diyos ang kanilang pananalig kay Jesus sa pamamagitan ng karanasang iyon. Kaya hindi sila nagdalawang isip na sumunod sa tawag ni Jesus. Tinawag sila ni Jesus upang maging mga mamamalakayan ng mga tao at naniwala silang gagawin nga ni Jesus yun. Nagagawin nga silang mga mamamalakayan ng mga tao. Dahil sinabi ni Jesus, alam nila kung paano mamalakayan ng mga isda. Alam nila kung paano mangisda. Ngunit kailan may hindi pa sila nakaranas na mamalakayan ng mga tao. Amin ko sa inyo. Parang mas madali pa yatang makahuli ng isda kaysa makahikayat ng isang tao upang magsisi at manumbalik sa Diyos. Tayo na kulang sa pananalig, gayon ng pag-iisip natin, ano? Mas makahuli pa, wari ako doon. Maghapon akong mamingwit, makahuli ako ng isda. Pero maghapon akong, magbahagi ng salita ng Diyos, meron kayang akong maaakay. Pwede sanang ikatuwiran ni Pedro, Panginoon, ako ay natrain sa pangingisda. Ngunit sa pamamalakayan ng mga tao ay hindi. Sa palagay ko po ay hindi ko magagawa ang inyong ipinagagawa. Ngunit nanalig silang, kayang gawin yun ni Jesus. Kung nagawa nga ni Jesus,
na makahuli sila ng napakarami mga isda na hindi nila alam kung saan ang galing. Magagawa din niyang akayin ang mga tao na napapahamak pabalik sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Naniniwala ka ba, kapatid, na maaari kang kasangkapanin ng Diyos upang maging tagapag-akay ng mga tao? Tanongin mo nga yung katabi mo. Naniniwala ka ba na kaya kang kasangkapanin ng Diyos para akayin ang mga tao kay Kristo? Kung hindi ka naniniwala, mas madami mo pang sinabi tungkol sa pagkakilala mo sa Diyos kesa sa pagkakilala mo sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Parang sinasabi natin hindi kayang gawin yun ng Diyos. Ngunit nagawa yun ng Diyos sa buhay ng mga taong ganap na nakasuko sa Kanya. Kung nakaranas ka ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, uulitin ko, kung nakaranas ka na ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, dapat ka ding maniwala na kaya kang kasangkapanin ng Diyos at gawing mamamalakayan ng mga tao. Kapag sinabi ni Jesus, tiyak na mangyayari yun. Kailan ba hindi pa nabigo si Jesus sa kanyang salita? Meron bang inihayag sa iyo ang Diyos? Kung anong gagawin mo sa kanyang kaharian? May natanggap ka na bang tawag mula sa Diyos? Maniwala ka na kayang gumawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Hindi dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong kakayahan mo, kundi dahil si Jesus ay Diyos. Siya'y makapangyayari. Nang sabihin ni Jesus na huwag silang matakot, buong loob nilang sumunod sa tawag na maging mga alagad ni Jesus. Bakit ba ang unang sinabi ni Jesus ay huwag matakot bago sabihin ang ipagagawa sa mga alagad? Di ba sinabi ni Jesus kay Pedro, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao. Normal na makadama tayo ng takot kapag may sasabihin si Jesus, lalo na kung may ipapagawa si Jesus. Ang takot ang hadlang para humakbang sa sinasabi ni Jesus. Ngunit ang pananalig kay Jesus ay gumagapi ng lahat ng ating takot na sumunod kay Jesus. Nanalig ang mga alagad sa kapangyarihan ni Jesus na dalhin ang mga tao papalapit sa Ama. Kailangan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamamalakayan ng mga tao. Dahil gagawin nila ang ipinapagawa ni Jesus. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, kaya sila'y tumugon. Naniwalan sila na si Jesus ang nakakaalam kung nasaan ang mga taong kailangan nilang abutin. Kaya pag sinabi sa kanila ni Jesus na pumunta at mangaral ay susunod lamang sila. Tayo natatakot sumunod dahil nakatingin tayo sa ating magagawa at hindi sa kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan natin. Ang kapangyarihan ng Diyos ang gagawa sa buhay ng mga taong aabutin natin at hindi tayo. Sino ang gagawa sa buhay ng mga batang may ministeryohan ninyo sa VBS, ng mga magulang na dadalhin ng Diyos at ilalapit sa atin ng mga tao sa paligid natin na nangangailangan ng pagliligtas ni Jesus? Ang Diyos at hindi tayo. Kung naniniwala tayong makapangyarihan ng Diyos
susundin natin ang kanyang utos at maghihintay tayo sa kanyang instruction kung saan tayo hahayo. Dahil si Jesus lamang ang nakakaalam kung nasaan ang mga taong handa na, hinog na, pwede nang anihin, handa nang sumampalataya kay Jesus. Ang mga alagad din ay nanalig na mayroong mas makabuluhang buhay na naghihintay sa kanila kaysa iniwan nila. Hindi ko alam kung maaari nung panahong yun, yung magkaroon ka, magmay-ari ka ng isang bangka. Ay, isang bagay, ano po. Ngunit iniwan nila yun dahil naniniwala sila na merong mas makabuluhang bagay na ipagagawa sa kanila si Jesus. Naging makabuluhan ang kanilang buhay matapos umakyat ni Jesus sa langit. Maraming mga taong naligtas dahil ginamit sila ng Diyos. Hindi ba't mas makabuluhan, mga kapatid, ang buhay ng taong ginagawa ang kalooban ng Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo, mas makabuluhan ang buhay ng isang taong ginagawa ang kalooban ng Diyos, ang ipinagagawa ng Diyos. Mas makabuluhan ang buhay ng mga taong namamalakayan ng mga tao. Dahil sa paningin ng Diyos, napakahalaga ng mga kaluluwang maliligtas. Isipin natin, mga kapatid, alin ang mas mahalaga? Ang makakain o ang makabili ang mga taong naghihintay ng huhulihin nilang isda? O ang makarating ang ibanghelyo sa mga taong napapahamak para sila'y sumampalataya at maligtas? Hindi ba't mas mahalaga ang mga kaluluwang napapahamak? Napaka-noble na gawain ang iniatang ni Jesus sa kanyang mga alagad at gayon din naman sa atin. Paano natin tinitingnan ang pagiging lingkod ng Diyos, ang pagiging manggagawa sa ubasan ng Diyos? Paano natin tinitingnan ang pagsunod sa tawag ni Jesus? Sa aking palagay, ito ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Ang mag-akay ng mga taong napapahamak upang sila'y maligtas. Yan ang pinakamahalagang gawain sa mundo, mga kapatid. Na makita nating lahat na mas magiging makabuluhan ang ating buhay kung ipaglilingkod natin ito sa Diyos, kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, at kung aabutin natin ang mga taong napapahamak. Pangatlo, na ibinunga ng pakikipagtagpong iyon ay yung pagsunod kay Jesus. Sa Lucas chapter 5 verse 10b hanggang 11, at sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Naranasan nila ang isang personal encounter with Jesus. At sa karanasan ding iyon, nakilala nila ang pagkapanginoon at pagka-Diyos ni Jesus. Na-establish ang kanilang pananalig kay Jesus. Kaya naman agad silang sumunod kay Jesus. Sinong hindi susunod kay Jesus? Kung siya ang kinikilalang Panginoon na dapat sundin. Kung siya'y kinikilalang makapangyarihang Diyos na makagagawa ng mga imposibleng mga bagay. Nakakasunod lamang tayo, mga kapatid, kay Jesus kung ganap natin siyang kinikilala bilang Panginoon at kung ganap tayong nananalig sa kapangyarihan niya. Ang pagsunod ay bunga ng tunay at malalim na pagkakilala at pananalig kay Jesus. Tinawag ang mga alagad na ito para maging mamamalakayan ng mga tao. At para
makasunod sila kay Jesus, kailangan nilang iwan ang lahat. Iniwan nila ang kanilang lambat at bangka. Iniwan nila ang kanilang hanap buhay para makasunod kay Jesus. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya. Alalahanin natin na marahil sina Pedro ay may asawa o mga anak o mga magulang o pamilya na umaasa sa kanila. At sila ang breadwinner ng pamilya. Maaring hindi sila mga binata na walang mga responsibilidad sa buhay. Na madali lang ang umalis at iwanan ng lahat. Kita natin kung ano ang kanilang iniwanan. Kung nais nating maging alagad ni Jesus, meron talaga tayong kailangang talikdan upang tayo'y makasunod. Hindi ba't ang sabi sa Lucas chapter 14 verse 33? Lucas 14 verse 33. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. May pangguhit ba kayo? Guhitan ninyo. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ano ang kailangan nating daw talikdan para tayo maging mga alagad ni Jesus? Ilang bagay lang ba? Lahat. Lahat. Lahat ng mga bagay. Nahihilingin ni Jesus. Kapag isinuko na natin ang lahat sa ating buhay, hindi na mahirap talikuran. Pag sinabi ng Diyos na, pag sinabi ng Jesus na talikuran natin, di ba? Hindi tayo magpapasya na tatalikuran ang anumang bagay sa buhay natin sa panahon na sinabi lamang ni Jesus na yan, talikuran mo yan. Ngayon pa lang, ay kailangan nating magpasya na tatalikuran natin ang lahat ng bagay. Kung hihilingin ni Jesus na iwanan natin ang anumang bagay sa buhay natin, ay iiwanan natin. Ngayon tayo magpapasya. Tinapa tayo ni Jesus na hindi nga maaaring maging alagad kung hindi tatalikdan ang lahat sa ating buhay. Hindi maaaring maging alagad ni Jesus ang isang taong walang handang isakripisyo para kay Jesus. Hindi naman kailangan ni Jesus ang mga taong ayaw na maging alagad niya. Hindi niya tayo pinipilit. At walang pakinabang sa kaharian ng Diyos ang mga taong walang gustong gawin para kay Jesus. Ano ibig sabihin? Na lahat sa ating buhay ay kailangang talikdan para makasunod tayo kay Jesus. Ito'y nangangahulugan na huwag tayong papayag na mayroong anumang bagay sa ating buhay ang hahadlang sa ating pagsunod kay Jesus. Alisin natin ang mga hadlang para makasunod tayo kay Jesus. Kung mayroon mang hadlang, kailangan natin itong talikuran, kailangan natin itong iwanan, kailangan nating talikdan ang ating sarili. Sa mga unang alagad ay ang kanilang bangka at lambat. Ano naman kaya ang kailangan mong talikdan? Tanongin mo nga yung katabi mo, ano kaya ang kailangan mong talikdan? Ano kaya ang kailangan mong iwanan? Maaaring kasalanan, maaaring pangarap, maaaring hanap buhay, maaaring pag-ibig sa sanlibutan, maaaring pag-ibig sa sinuman. Talikdan mo. Talikdan mo na. Sabihin mo sa katabi mo, talikdan mo na. Talikdan mo na kung alam mo na nakakahadlang para sumunod kay Jesus.
Alam mo yan, talikdan mo. Kailangan talikuran ang lahat sa ating buhay at harapin ang lahat ng tungkol sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Tinalikdan ng mga alagad ang kanilang hanap buhay para maharap nila ang pamamalakayan ng mga tao. Hindi nila pwedeng pagsabayin yun. Minsan may mga bagay na hindi natin talaga pwedeng pagsabayin. Kailangan nating iwan para magawa nating maituon ang ating isip sa mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Ang sabi sa Lucas chapter 22 verse 35. Ang sabi sa Lucas 22 verse 35, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Nang suguin ko kayo nang walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman?" Hindi po, tugon nila. Nais kunin ni Jesus ang pansin ng mga alagad na ito. Natingnan ninyo. Nang tawagin ko ba kayo? Nang wala naman kayong dala kahit ano? Kinulang ba kayo sa inyong mga pangangailangan? At ang sagot ng mga alagad, hindi po. Pinatunayan ni Jesus sa mga alagad na hindi sila pagkukulangin kapag sila ay sumunod kay Jesus. Talikdan man natin mga kapatid, ang lahat sa buhay natin at sumunod kay Jesus, hindi niya tayo pagkukulangin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kanya pagkukulangin. Ba't tayo nag-aalala? Yan kaya ay sinasabi sa atin ni Jesus ngayon. Pinagkulang ko ba kayo? Hindi po. O bakit hindi tayo makasunod? Ang patutuon ng mga alagad ay para pagtibayin ang ating pananalig na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Kung tayo'y susunod sa Kanya. Kung iniisip mo kung paano ang future mo, anong kakainin mo, paano ka mabubuhay. O kaya maaaring hindi naman sarili mo ang iniisip mo, kundi paano ang mga iiwanan ko, paano ang mga magulang ko, paano ang mga anak ko. Bago mapaisipin yon, ay nasa isip na ng Diyos yon. Bakit natin po problemahin ang mga bagay na problema naman ng Diyos? Ang Diyos ang bahala, sumunod ka lamang. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ang bahala, sumunod ka lamang. Mga kapatid, kahit sino ay maaring manghuli ng isda. Di ba? Ngunit hindi lahat ay maaring maging tagapag-akay ng mga tao mula sa kadaliman tungo sa kagiglagilalas na kaliwanagan ni Kristo. Maraming pwedeng pumalit sa kanilang tungkulin. Kung hilingin man sa atin ni Jesus na iwanan ang ating tungkulin, huwag na nating isipin kung sino ang papalit sa atin para magampanan ang tungkulin nating yun. Anyone can do that. And God is able to fill that need. Kaya ng Diyos na punan yung pangangailangan yun para matiyak na hindi mapapabayaan ang tungkuling ikaw sana ang gagawa. Sisiguraduhin ng Diyos na hindi niya pagkukulangin. Yung mga inaalaala mo sanang paano na. Kung mayroong ibang ipinagagawa sa iyo ang Diyos, buong pananalig na humakbang. Prinoblema ba ng mga alagad kung paano na ang kanilang mga iiwanang bangka? Prinoblema ba nila
kung papaano ang iwanan nilang pamilya at hanap buhay. Hindi. Kung gayon, wag mo ding problemahin kung utusan ka ng Panginoon na iwan ng anumang bagay para makasunod ka sa Kanya. Minsan nga, ang inahiling lamang naman sa atin ni Jesus ay pansamantala nating iwan. Hindi naman forever aiwan. Halimbawa, pansamantala mo lamang aiwan yung tindahan mo, o yung mga baboy mo, o mga alaga mo, o yung bahay mo, o yung mga anak mo. Para humayo ka, para maministeryahan mo ang iba. Yun nga lang ang inahiling sa atin ay hindi pa nga inahiling sa atin na iwanan na natin yung ating asawa. At pumunta ka doon sa ibang bansa at mag-mission ka. Wala pa namang ganong karadikal na napagawa sa atin. Hirap na agad tayong sumunod. Ang sabi ni Pablo sa Filipos 3:8, "Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalagay ko yung kung walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo." Wala nang pinakamahalaga kay Pablo kundi si Kristo at ang ipinagagawa ni Kristo. Anong sikreto? Para makasunod tayo kay Jesus, anuman ang hilingin nitong kapalit, gawin nating pangunahin si Jesus sa ating buhay. Ituring natin si Jesus bilang pinakamahalaga sa lahat. At yun naman ang totoo. Ang lahat ng bagay, kung ikukumpara kay Kristo, ay walang saysay. Ang anumang gawain, kung ikukumpara sa gawain ipinagagawa ni Kristo, ay walang saysay. Ang pinaka-noble na gawain ay ang gawain ng pag-aakay ng mga tao sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Wala nang gawaing mas hihigit pa kaysa sa pag-aakay ng mga tao sa isang buhay at malapit na kaugnayan sa Diyos. At wala nang kaugnayang hihigit pa sa kaugnayan natin kay Kristo. At wala nang gawaing mas hihigit pa kaysa sa gawaing iniaatang sa atin ni Kristo. Bilang pagtatapos, one exhausting and frustrating morning. Pagod na pagod, marahil sina Pedro at ang kanyang mga kapartner sa pangingisda. Maaaring bigo sila, frustrated sila, dahil magdamag silang nagtaan ng lambat pero hindi sila nakahuli. Ngunit isang frustrating morning, binago ni Jesus ang buhay at kapalaran ng mga alagad na ito. Uuwi sana silang pagod, gutom, bigo, dahil wala silang napala sa magdamag nilang pagtatrabaho. Ngunit dumating si Jesus. Higit pa sa mga huling isda ang kanilang nakamtan ng araw na iyon. Actually, hindi na nga nila inintindi pa kung paano i-dispose ang mga ng napakaraming huli nilang isda. Ipinaubaya na nila iyon sa kanilang mga iniwan. Nakasumpong sila ng higit na mas mainam kaysa sa kanilang pinakaaasam na maraming huling isda. Natanggap nila ng araw na iyon ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, ang buhay na walang hanggan, at ang isang dakilang gawain ng pag-aakay ng mga tao sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Nang pumunta ka dito ko, kaninang umaga, anong kalagayan ng puso mo? Malungkot ka ba? Bigo ka ba?
Pakiramdam mo ba'y walang saysay ang buhay mo? Frustrated ka ba sa maraming mga bagay? Malungkot ka ba dahil pakiramdam mo'y walang nagmamalasakit o nagmamahal sa iyo? Nais ni Jesus, nakatagpuin ka ngayong umaga. Mula sa iyong kalagayan, ano man ang iyong kalagayan, kapatid. Ano mang mga bagay na nagdulot sa iyo ng kapaguran o frustration, magulong pamilya, sandamakbak na problema, kayang baguhin ni Jesus ang iyong buhay at kinabukasan. Narito ang kasulatan para ipakilala sa atin kung sino si Jesus. Ang sabi sa Juan, Kabanata 20, talata 30 na binasa ko kanina sa pagsisimula. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sapat na ang mga naitala sa Biblia upang maniwala tayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Siya ang Diyos. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ano ang iyong personal na tugon sa katotohanan yan? Anong gagawin mo sa katotohanan? Si Jesus ay Panginoon. Siya'y mananatiling Diyos. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Siya'y tagapagligtas. Sumampalataya ka kay Jesus. Yan ang mabuting tugon mo ngayong umaga. Sampalatayahan mo si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus para akuin ang parusang dapat sanay sa iyo at sa akin ipataw. Lumapit ka na nagpapatirapa at nagpapakumbaba sa paanan ni Jesus. Kilalanin mo, pagsisihan mo, at talikuran mo ang iyong mga kasalanan. At gawin mong Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Sa gayon magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong gawin ito, ngayon, sumabay ka sa panalangin ito, Panginoong Jesus. Kinikilala ko pong ako ay makasalanan at kayo ay Diyos na banal. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Hayag man ito alihim. Linisin po ninyo ako ng inyong banal na dugo. Sumasampalataya po ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan at aking tagapagligtas. Manahan ka po sa aking puso ngayon at magpakailanman. Amen. Pagkatapos mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay, hayaan mo namang kasangkapanin ka ng Diyos para akayin ng iba sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Kapatid, tanggapin mo ang tawag na maging mamamalakayan ng mga tao. Hindi lamang tayo titigil sa pagsampalataya. Kailangan nating tumugon sa panawagan ni Jesus na tayo'y maging mga alagad niya at mga mamamalakayan ng mga tao. Manalig ka na kaya ng Diyos na kasangkapanin ang iyong buhay para ilapit ang mga tao sa Kanya. Gayon din, kapatid, ay magpasya ka na iwan ang lahat ng humahad lang sa iyo para makasunod ka kay Jesus. Huwag kang mag-alala. Alam ni Jesus ang iyong mga kahinaan, ang iyong kawalang magagawa, ang iyong mga kapintasan. Hayaan mo lamang na gumawa siya sa buhay mo ngayon para palakasin ka at gamitin ka niya para akayin ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Maaring sa oras na ito, mga kapatid, ay may inilalagay ang Diyos sa puso natin na mga tao
Maaring mainilagay ang Diyos sa inyong isip ng mga taong hanggang ngayon napapahamak at nangangailangan ng pagliligtas ni Jesus. Pumikit tayo sandali. Alalahanin natin ang mga taong ito na nasa ating paligid lamang. Maaring ating mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay. Umusal ka ng panalangin sa Diyos para sa kanila. Idalangin mo na bigyan ka ng tapang, na ihiyag sa kanila ang nakapagbabagong ebanghelyo ni Kristo.